Hi everyone! Our lesson for today is a continuation from our previous lesson. That is grade 5 Math, quarter 3, module 1. So, continuation ito sa ating nagdaang lesson. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is defining and identifying percentage, base, and rate. Sa lesson na to, pag-aaralan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng percentage, base, at rate. Pagkatapos, kapag na-define na natin siya, i-identify naman natin kung saan ang percentage, base, at rate in a given problem. So, ano yung ibig sabihin ng base? Ang base, the original number represents the whole or total or 100%. So, si base daw, siya yung kabuuan, okay? Siya yung total or yung 100%. Si percentage naman, a part of or portion of the whole number. So, kung si base is ang kabuuan, si percentage is parte siya ng base or parte ng kabuuan. Okay? So, part siya ng whole. While si rate naman is the ratio between percentage and the base written with a percent symbol. Okay, so si rate, madali mo lang ma-identify kasi titingnan mo lang siya kapag meron siyang percent na symbol. Yun ang tinatawag nating rate kasi siya yung ratio ng ating percentage at base. Para mas maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng percentage, base, at rate, meron tayong example dito. Jenny has 10 pencils. She gives 2 pencils to her seatmate and keeps the 80% for future use. Okay, so si Jenny daw meron siyang 10 pencils. Ang dalawa is binigay niya sa kanyang seatmate. At ang 80% na natira sa kanyang pencil is tinago niya para sa kanyang future use. Okay, so saan dito ang ating percentage, base, and rate? Okay, so i-identify natin kung saan si percentage, si base, at si rate base sa ating example. Okay, so mag-start tayo dito kay percentage. Ano ulit si percentage? A part or portion of the whole. So, parte siya ng kabuuan. So, dito si Jenny, ilan ang kanyang pencil? 10. So, ito yung kabuuan na bilang ng kanyang pencil, 10. So, ngayon, ano ang parte ng kabuuan? Ang 2 pencil. So, ibig sabihin, 2 ang ating percentage. At ang ating base or ang ating kabuuan is si 10. Kasi 10 lahat ng kanyang pencils. Pagkatapos, ang 2 is parte sa 10. So, ngayon ang rate, titingnan natin kung saan yung merong percent sign. So, si 80% ang ating rate. Okay. Ayan. Okay, so na-define na natin si percentage, base, at rate. Pag-aralan natin itong another example para mas maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng percentage, base, at rate. Okay, so meron tayo ditong 50 is 10% of 500. Okay, so ito yung given natin. 50 is the percentage. Bakit si 50 ang percentage? Kasi si 50, siya yung parte ni 500. Okay? So because it is part of the total, and it is followed by the word is. Okay. So, tandaan nyo na kapag followed siya ng by word is, ibig sabihin siya ang ating percentage. At si 50 is parte siya ni 500. So, kaya siya ang ating percentage. 10% is the rate. Bakit? Kasi of course meron siyang percent sign because it is accompanied with percent symbol. Okay, so 500 is the base. Si 500 ang ating kabuuan because it is the total number and it is written after the word of. Okay, so tatandaan nyo rin na kapag after the word of, ito yung tinatawag nating base. So ito yung mga keyword na dapat nyong tandaan. Okay, so naintindihan na natin kung ano ang ibig sabihin ng percentage, base, at rate base sa ating mga example. So ngayon, i-identify naman natin kung saan ang percentage, ang base, at rate in a given problem. Okay, meron tayong given dito.
Maria's daily allowance is 40 pesos. She spends 12 pesos for snacks. This is 30% of her daily allowance. Okay, si Maria daw, ang kanyang baon kada araw is 40 pesos. And then, 12 pesos is binibili niya para sa kanyang snacks. Ang 12 pesos daw niya is 30% lang ito sa kanyang baon na 40 pesos a day. Okay, so i-identify na natin kung saan ang ating base. Okay, so base sa ating example, saan ang ating base dito or ang ating kabuuan? Si 40. Kasi si 40, ito yung buong allowance ni Maria kada araw. So si 40 ang ating base, 40 pesos. Now, saan naman ang ating percentage? Okay, so base sa ating example, saan ang ating percentage or parte ng ating kabuuan? So, ang kabuuan natin is 40 pesos. So, ngayon, ang percentage natin or parte sa 40 pesos is si 12. Kasi si 12 is binibili niya ng snack. So, ito yung parte ni 40. Okay, so 12 pesos ang ating percentage. At si rate naman, of course, si rate is yung merong percent sign. So, therefore, si rate is 30%. Okay, so ganyan lang kadali i-identify ang percentage, ang base, at ang rate. So, ngayon, na-define na natin kung ano ang percentage, base, at rate. At ma-identify na rin natin kung saan ang percentage, base, at rate in a given problem. So, ngayon, sasagutan natin itong mga question na nandito. Identify whether the following statements are looking for the missing rate, base, or percentage. Okay, so i-identify daw natin kung ano yung hinahanap. Kung rate ba, kung base ba, or kung percentage. Number 1, what percent of 16 is 64? Okay, so what percent daw of 16 is 64? Ano yung hinahanap natin dito? Ang percent, ang may percent sign. So, ang may percent sign is tinatawag nating rate. Okay, so ang sagot natin sa number 1 is rate kasi si rate yung missing. Okay, so number 2, 40% of a number is 240. Okay, so 40% daw ng isang number is 240. Ibig sabihin, si 40% ang rate, si 240 is parte ng number na hinahanap natin. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin is si base. Kasi si 240 ay parte ni base. Si 240 ay ang ating percentage. So, therefore, ang hinahanap natin is si base. Example number 3. 90% of 120 is what number? Okay, so ano daw yung 90% ni 120? Meron tayong rate kasi may percent. And 120, take note na after siya ng word na of. So, ibig sabihin, ito ang ating base. At ang ating hinahanap is si percentage. Okay, so number 3, ang sagot natin is percentage. Number 4, 80 is what percent of 400? Okay, so 80 is, take note, ang kasunod na word is. So, therefore, ito is ang ating percentage or parte ng ating kabuuan, which is si 400. So, ang hinahanap natin is ang may percent sign, and that is rate. Okay, so ang sagot sa number 4 is rate. And then last number, what is 60% of 250? Okay, so ang given natin is percentage, ay ang rate dahil merong percent sign of 250. So, si 250 ang ating base. So, ang hinahanap natin is ang parte ni 250, which is 60%. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin dito is percentage. Okay. So, ang sagot natin is percentage.
Okay, so ganyan lang kadali ang mag-define at mag-identify ng percentage based at rate. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!